Binusabos yun ako eh. Nilagay nila ako sa kwarto nila. At bawat darating itinuturo ako, nadadalhin ako sa Hague. Na naghihintay lang ako ng aeroplano para dalhin doon. Natutulog ako sa opisina ni General Torre na ang nakasahig lang sa akin ay karton. 6 na araw, 6 na gabi yun. Pero sila, yung mga nandyan sa CIDG, kakapal na mukha. Kung tumingin sa'yo, kala mo ikaw ang may utang na loob sa kanila. Hindi ako nanghihingi ng pera kahit kanino. Ang hinihingi ko sa inyo ay paglaban nyo ang pagka-Pilipino ninyo. Wala na tayong pag-asa. Ayokong mawala ng pag-asa ang mga anak ko. Ayokong mawalan kayo ng pag-asa. Lumaban tayo. Ipaglaban natin ang kasarinlan natin na pinaglaban na ng mga Pilipino noon. Ate Rachel Calle! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kamaisog! Nandito po ako sa inyong harapan, nagpapakilala bilang ordinaryong tao na ginipit sa panahon na ang Pilipinas ay wala nang makapitan. November 21, may 7 lalaki na hindi naka-uniform at nagpapakilalang pulis ang humuli sa akin sa loob ng City Hall ng Makati. At nagpapakita sila ng papel na isang red notice. Ako daw ay wanted ng Interpol. Sinabi ko sa kanila, mga sir, pasensya na tayo. Baka hindi po kayo nakapag-aral ng batas na ito. Wala pong karapatan ng Interpol sa akin. Ngayon, kung gusto niyo po akong dalhin niyo po muna ako sa 16th floor. Nandun po yung office, ang PAO. Pagdating ko po doon sa opisina namin ng prosecutor, ang sinasabi nitong 7, hindi po pwede. O sige, dalhin niyo po ako sa 15th floor. Nandun naman po yung RTC, so that is Regional Trial Courts. Hindi lang isang korte, maraming korte. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Ako daw po ay nahanap na ni General Torre at ni Lacanilaw at gusto po nila akong dalhin doon diretso. From the elevator, dinala ako sa Krame. Sabi nila sa akin, ma'am, itabi mo na yung cellphone, yung mga gamit mo. Sinabihan ko sila, sir, ba't ganito? Wala po akong kasalanan, hindi ako pupunta doon sa Dubai. Bakit ako may kasalanan na ganito? Bakit ko ako dinadala? Dahil dito sa isang photocopy, isang Xerox ng Interpol Red Notice. At yung Interpol Red Notice na yan, ay kung titignan nyo, ako daw po ay may niloko sa Dubai na isang Arabo at hiningyan ko ng pera, pambili ng condominium. Very impossible. Dahil ako po ay hindi pumunta ng Dubai at hindi nang hingi ng pambili ng condominium. At pagdating ko po sa harapan ni General Torre, nagpapalakpakan itong magagaling nating mga pulis. Kasama na po isang Colonel Red at isang Colonel Rosales at si Major Visco at 6 sa kanyang mga tao. Bigyan daw po na magandang posisyon, bigyan, dahil nahuli na daw ako. Sabi ko, wala naman po akong kasalanan dito sa Pilipinas, wala akong warrant of arrest. Bakit ganito? Ikulong daw po ako. Pinabayaan ko silang gawin ng lahat. Dinala nila ako sa opisina ni General Torre at doon ako ay 6 na araw nakikinulong. Tumawag ako kay Attorney Persida Acosta. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, Attorney, ako po ay naka-illegal detained dito. At sinasabi nila, ako daw po ay kailangang maghintay ng eroplano, either papunta ng Dubai or papunta ng ICC. Lalo na nagkaloko-loko ang mga impakto. Dahil unang-una, wala po akong kasalanan sa ICC at hindi ako pupunta ng Dubai. I have no chance. Wala akong pwedeng gawin. Tumahimik ako. Dumating ang 2 abogado ni Persida Acosta at sinabihan si General Torre, ilalabas nyo si Miss Rochelle or pa-filean ko kayo ng illegal detention or arbitrary detention. At pagkatapos noon,
Hindi na nila alam gagawin ni General Torre. Pinatawag na naman niya ako doon sa kanyang lamesa. Kami daw ay mag-agahan. At sa pag-aagahan daw na yon, sabi niya, tutulungan niya ako para ma-filean daw kung sino yung nagre-reklamo sa akin. Gumawa sila ng papel na ako ay sumusuko, hindi daw po ako hinuli. Sumuko daw po ako sa kanila at humihingi ng tulong. Diba? Anong kalokohan yan? Hindi ganun ang nangyari. Ganyan kayo gagaling gumawa ng kwento. Ano to? Ako nga ganito, babae, binitbit nyo ng ganun lang. Kailan ako nag-alsa ng galit? Nung nakikita ko lalo na si Tatay Digong ay binibit-bit nila nang hirap na maglakad yung matanda. Ako nga, nakaya ko pa sanang tumayo ng matinag. Ginanon nila, babae. Si Tatay Digong matanda. Ibig sabihin, guys, pati kayo, kaya nilang gawin araw-araw. Gagawan nila kayo ng mali. Gagawan kayo ng kalukuhan na kwentong kutsero na mga fake na kaso. At bibit-bitin kayo. At dadalhin kayo doon sa Hague. Hindi ba nakaka-alarma na itong sitwasyon natin? Wala akong magawa kundi paglaban ang nararamdaman ko bilang Pilipino. Kasi putang ina ang gobyernong ito! Putang ina ang gobyernong ito nung ginawa niyo sa amin. Kami na mamamayang mahirap o ultimo, kami dapat pagtanggol yung mga pulis. Kayo ang gumawa ng ganito sa amin. Araw-araw, mga kababayan, ako ay nagtatakot sa kalagayan ng pamilya ko. Binabalik-balikan nila kami sa bahay ko. At sinasabi sa amin, tanggapin nyo na kung ano inaalok namin. Ano bukas? Sa makalawa, eto na lang tayo. Bongbong, ano ba to? Hindi ito presidenteng binoto ko. Hiyang-hiya ako. Araw-araw tayong ganito, natatakot sa mga taong yan, imbis na kayo magtanggol sa amin. Natatakot na may magsalita rito. Kung iniisip ko mayat-maya habang tumatakbo ko dyan, habang nagmamaneho ko, may papatay na lang sa akin. Sinong kalaban ko? Si General Torre na walang katakot-takot. Siyang batas. Hindi niya iniisip may konstitusyon tayo. Bakit siya nasusunod dito? Bakit na siya nasusunod? Hindi ito ang gusto namin. Ang ginusto ng Pilipino, ng nakararaming Pilipino, ang progresibong Pilipinas. Kinawawa nyo ng mga OFW. Wala. Hindi na rin usapin dito ang si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte ay simbolo lang natin. Ano pa mangyayari kung araw-araw ganito ginagawa sa atin? Di ko alam kung hanggang saan ako paglalaban. Di ko alam. Pero ang ginagawa ko na lang, pinipilit ko magsalita, ipinapaalam ko sa bawat isa sa inyo na ako ginanito, pati kayo araw-araw po pwede. Hindi ako nagdadrama dito, hindi ko kailangan yan. Wala akong pera, wala akong pinatago. Kahit ngayon, patayin niyo ako. Ano pa mawawala sa isang katulad ko? Binusabos yun na ako eh. Nilagay nila ako sa kwarto nila. At bawat darating itinuturo ako, nadadalhin ako sa Hague. Na naghihintay lang ako ng eproplano para dalhin doon. Natutulog ako sa opisina ni General Torre na ang nakasahig lang sa akin ay karton. 6 na araw, 6 na gabi yun. Pero sila, yung mga nandyan sa CIDG, kakapal na mukha. Kung tumingin sa'yo, kala mo ikaw ang may utang na loob sa kanila. Hindi ko na alam saan ako pupunta. Hindi ako nanghihingi ng pera kahit kanino. Ang hinihingi ko sa inyo ay paglaban niyo ang pagka-Pilipino ninyo. Wala na tayong pag-asa. Ayokong mawala ng pag-asa ang mga anak ko. Ayokong mawalan kayo ng pag-asa. Lumaban tayo. Ipaglaban natin ang kasarinlan natin na pinaglaban na ng mga Pilipino noon. Kaya at sakit. Pero hanggang kailan tayo gaganituhin ng gobyernong binoto natin?
At ang namamayani ngayon yung mga tao na kinaayawan natin noon. Ang mga oligarkiya na patuloy dyan na minamanipula ang ating gobyernong bangag. Alam niyo mga kababayan, masakit. Pero wala na tayong magagawa. Kailangan na nating magsalita, magsalita, magsalita. At sa pagdating ng eleksyon na to, pilitin ninyo, ipasok ang Duterte natin. Ito na lang pag-asa para makaabot si Sara. Ilaban natin ang Duterte. Parang yun ang awa. Duterte! Duterte! Hindi ko na alam mo. Hanggang sana ako makikita niyong tumatayo. Lahat ng TV news noon, gusto kong kausapin. Pumunta ako sa mga station, eto ko. Pero walang umiintindi sa akin noon. Maliban sa mga vlogger. Salamat sa inyo. Lalo na kay Kayo. Humingi ako ng pasalamat dahil binigyan nila ako ng pagkakataon na magsalita. At ngayon, eto ko. Humingi sa inyo ng dasal na lang. Hindi ko naman ano yung pera eh. Hindi ako mayaman. Wala ako. Pero susurvive natin to. Magtutulungan tayo. May ahon ng Pilipinas. Ibalik natin sa tamang posisyon ang bansa natin. Hindi tayo pwedeng panghawakan ng China. Mas lalong hindi tayo pwedeng panghawakan ng mga Europa na pupunta na lang dito at magbabantay sa ating eleksyon. Huwag tayo pumayag. Hindi tayo papayag. Tumayo tayo sa ating soberanya. Huwag tayong pumayag. Maging matigas tayo sa paninindigan natin na tayo may sariling kasarinlan. Katulad ni Bonifacio na nakatayo dyan. Alam natin, si Tatay Digong natatayo dyan. Mga kababayan, ang pag-asa na lang natin ay ang darating na eleksyon. At ang 10 yan, para nawa, bigyan pa tayo ng may kapal. Na-bless sila at ang pusin nila yung panghawakan na panindigan ng katotohanan sa ating bansa. Wala nang pag-asa pag hindi pa tayo gumalaw. Sabihin natin sa ating mga pamilya, iboto ninyo straight Duterte. Hindi ko alam, hindi ako nag-practice, hindi ako nagpupunta ako sa harapan ninyo. Pero makikita ninyo, nandun na tayo, in-entertain na tayo ng media. Salamat sa mga social media, influencer, kay Ma'am Yumi, kay Sir Kayo, binigyan niyo ako ng time. Never to Yumi na. At binigyan na tayo ng panahon ng Philippine Star. Nandun tayo sa Philippine Star. Ipakulong natin. Ipakulong natin yan, si Torre. Ipakulong natin yan si General Torre. Diba hindi siyang batas? Hindi siyang may-ari ng Pilipinas. Pakulong natin para malaman niya ng Pilipino ay hindi dapat apak-apakan. Hindi dapat yurakan. Hindi mo dapat gawa ng kwento. Ikaw ang magtanggol. Nagtataka ako sa panahon na to eh. Lahat ng mga natanggal ng panahon ni Tatay Digong, nagbalikan. Lahat na may dokumento ko sa mga pulis na mga natanggal, nandito na naman ngayon. Eh di ba congratulations? O di ba? Pinatanggal nga ni Tatay Digong, ang daming history. Ito naman si Marcos, may welcome. Binalik niya lahat. Ilang pulis na natanggal ng panahon ni Tatay Digong? Wala eh. Hindi natin alam anong gagawin. Bakit ganito? Ang mga walang hiya, nagbalikan, binigyan ng tsapa, binigyan ng posisyon, eh di wow, binigyan ng baril. At ngayon, nandyan sila sa mga presinto, gumagawa na naman ng mga kwento. At eto si Juan Kawawa, hindi alam paano lalaban ng buhay. Kaya mga kababayan, wala na akong maisip na ihingi sa inyo ng tulong, kundi ipagdasal na sana maawa ang prosecutor, mapakinggan tayo, mabigyan tayo ng magandang desisyon. Hindi siya dumating. April 21 and 28 hearing namin, walang dumating. Pero 4 na pulis na nirereklamo ko nasa labas ng prosecutor, hindi sila pumasok.
Ibig sabihin, ganun sila katigas, di ba? Or wala lang talaga silang isasagot sa ating complaint. Tandaan nyo guys, lalaban ko ito hanggang sa uli. Sana lang, abutan pa tayo ng katotohanan. Makabalik lang talaga si Tatay Digong. Di ko alam kung nasaan ang kalaban ko eh. Sabi ko nga, baka bigla ko i-sniper dun eh. Pero tandaan niyo, pag ako nawala, alam niyo na, sino nga hanapan? Di ba? Sino nga hanapan natin? Hanapan natin si Diwata. Diba? Ang galing niya eh. Itong panahon na to ay araw ng ating Panginoon. Kaya mananagot ang dapat managot, lalo na po ang mga nanikil sa ating mga karapatan. So ngayon naman po, habang hinihintay pa rin po natin ang mga video greetings, nais ko pong tawagan para po sa kanyang pagbabahagi naman ng kanyang mga karanasan, pagbabahagi na rin ng kanilang sitwasyon sa women's sector at business sector. Pagbigyan po natin ng pagkakataon ng mapagsalita, walang iba, tawagan natin si Tita Mamu. Palakpakan po natin, isa ring maisog NCR. Isang magandang gabi na. Nagsimula tayo kaninang hapon. Ngayon, kanina nakikinig ako doon. Hindi kaya ng dibdib ko yung napanood ko at napakinggan ko. Rochelle, nasaan ka ba? Rochelle, hindi ko malaman anong kasalanan niya. Rochelle, halika, gusto kitang ipagdasal. Naiyak ako eh. Babae ako. Marami tayo ditong kababaihan. Bakit kinakawawa tayo? Wala ba tayong karapatan sa batas? Sila lang ba ang batas? Kayo, mga kapulisan, wala ba kayo mga asawang babae? Wala ba kayo mga anak? Akala nyo ba kayo ang hari sa mundong ito? Akala nyo ba walang bukas? Akala nyo ba yung mga anak ninyo hindi magdurusa sa ginagawa ninyo sa ngayon? Marami nagsasabi sa akin, Mamo, mag-ingat ka. Pasensya na. Wala akong takot. Isa lang kinakatakutan ko. Ang Diyos na makapangyarihan. Yan lang ang dapat nating katakutan. Bakit? Gawa tayo lahat ng Diyos. Pero totoong may demonyo. Totoong may satanas. Huwag tayo doon. Naawa ako sa iyo, Rochelle. Kasi nanay din ako. Lola din ako. Kung may kasalanan ka, dahil lahat naman tayo may kasalanan, wala namang pure sa atin dito. Pero malamang hindi kasalanan mo yung pinagbibibintang nila sa'yo. Mga kapatid, mga kababayan, tayong mga labor, mga sektor na nasa labor, pwede bang itaas natin ang ating mga kamay dito kay Rochelle at ipagdasal natin sa ngayon. Abba, Father, we thank you for this time to pray for Rochelle. Lord, you know what she has been through, Lord. Father, in the name of Jesus, I call forth the blood of Christ over her life, over her family, her children, her grandchildren, mga kapatid niya, buong pamilya niya. Lord, balutin niyo po siya ng dugo ni Jesus. Lord, protektahan niyo po siya kasama ng buong pamilya. At ipinagdadasal ko na rin si Tatay Digong. Father, embrace him while he is all alone in the hay. Father, I pray that he will come to you and he will talk to you. I know that he's been talking to you. At alam ko rin si Rochelle ay nagdasal na rin para sa iyo. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat sa protekta na ginagawa niyo, sa ginagawa niyo din po kay Rochelle.
Salamat, Lord, hindi niyo po kami pinababayaan at hindi niyo pababayaan ang buong Pilipinas na nagmamahal sa iyo. Ang mga tao na to na dumudurog sa mga anak mo, O Diyos, wala silang karapatang mamuno. Wala silang karapatang tumagal sa pwesto nila. May kapupuntahan sila. Lord, maraming salamat. Ngayon, Lord, mukha lang kaming ape. Mukha kaming walang pag-asa. Pero hindi totoo. Dahil ang aming pag-asa ay nasa iyo, O Diyos. Father, itaas mo ang kamay mo, Rochelle. Maraming salamat, Diyos ko. Lord, in Jesus' name, fill the earth and fill the Philippines with your blood, the blood of Christ that covers us from the schemes of the enemies. Malapit na, konting panahon na lang, maniwala tayo mga kapatid, maniwala at magdasal tayo. Lumuhod. Sa ngayon, lumuhod tayo, Rochelle. Abba, Father, andito po kami. Lumuluhod dahil nagpapakumbaba. We humble ourselves. Father, thank you. Thank you that you love us. Thank you that you will never leave us nor forsake us. Not our families. Not these Philippines. Lord, thank you for the protection you have given PRRD, VP Inday Sara, Congressman Polong Duterte, si Mayor Baste Duterte, at Lord, lalo na lahat ng PDP laban na tumatakbo ngayon, ang Duterte, Father God, papanalunin niyo po sila. Yes, maraming nagsasabing, maraming dayaan, merong mangyayaring dayaan. Lord, naniniwala kami doon, pero Lord, mas naniniwala kami na mas makapangyarihan ka. Meron kang gagawin, Lord. Naniniwala kami doon. You will never leave us nor forsake us. You will be for us and not against us. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Meron kang tinatawag na suddenlies. Lord, mahal mo kaming mga Pilipino, mahal mo ang Pilipinas. Lahat ng Pilipinong nandito sa Pilipinas at sa buong mundo na umaasa, tumatawag sa pangalan mo, sa nag-iisang Jesus. Maraming salamat po, Diyos na makapangyarihan. We give you praise, glory, and honor, O God. Lord, salamat. Pwede ba tayong kumanta? Sundan niyo lang ako. Nararamdaman ko lang, may pag-asa. Diba, Father, may pag-asa. Paboritong kanta ko to eh. When my heart is downhearted, ito lang ang ikinakanta ko. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi. Huwag po nating kalimutan. Duterte! Sabay-sabay! Duterte! 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 Salamat po. Okay, salamat po, Tita Mamu from the women's and business sector.